Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong si Senador Marcoleta na kung saan ay hinay-blood ho dito sa kontraktor ho ng QM Builders. Ha? At pinagtanggol naman ho ito ni Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. Itong taong ito na taga QM Builders dahil Bisaya daw. Pakinggan natin. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling. Wala naman tumawa. Baka naman ngumiti. Iba naman yung tumatawa, Mr. Chair, sa humingiti. Baka naman baka smiling face lang to si girl tuloy sino ba to? Contractor ng QM Builders. Girl tuloy. Pakinggan natin. Ay, lalaki. Sinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Quirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Okay. No. Hindi rin. Yung incorporated, hindi, yung on process pa yun, hindi pa namin na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct, Mr. Quirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun sole yung pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Paano siya nagkaroon ng pickup license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka Credited. nakakuha ng pickup license, Wala pa Mr. nung, Quirante? no, Sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakuha yan? 2003. Kaya nga, muna ba't ganito ba magsalita itong taga QM Builders? Bakit ba? Ba't ba ganito magsalita ito? Ano ko ba, ninenervyos o hina-high blood? Natatakot kay sa pagmumukha ni Marcoleta? Ganyan talaga ang mukha niya, magandang lalaki. Tuloy natin. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Wow. Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, Teka muna, si Senator JB muna para matapos natin lahat. quick lang para sa kanya. Kanino? Kay Randy. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Parang nambubuli naman ito si... Grabe naman ito si Marcoleta. Niniwala ka ba dyan? Parang makaduro naman ito sa pagkatao nung grabe ka naman, sir. Huwag ka naman ganyan. Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita para tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos.
Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Yes, Mr. Che. Yes, Mr. Che. Ba't pa kasi ganon? Ano ba yan? Ano yung NFT si Mr. Chair? Hindi ko... Net? Net financial contracting capacity. Totoo, tinoon na, bay. Ha? Ye- May 40 yes. billion ka. Yes. Nakadeposito sa bangko na. Ano sa mana? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami munta at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Quirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC. Pero Your Honor. 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tinatransfer Transfer to? to sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito, incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin gahandol, yung experience ng from sole proprietorship, itatransfer muna sa Hindi, incorporated. iba yung experience, iba yung corporate entity. Ha? Incorporate entity is 2015 nandyan na siya. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Wala nangyayari. Ang Ina-apply lang. ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Diyan Honor. pumapasok inyong income, in other words. Yan rin ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun pa? Ganun ba ho ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, Your Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Natalo ako sa singing contest at ngayon PA ako ng pinsan ko. Ano may ads po eh, ha? Oh, ayan mo. Ano bang... ayan ho, mga kababayan. Nagkakain ito na ho, ha? Diyan siya... Pero, palakpakan natin yung QM Builders, mga kababayan. Kasi umaten ho ang QM Builders, yung iba ho hindi. Kaya isasabi na ho yan eh. No? Isasabi na ho yung mga yan kasi hindi ho nagpunta. Oh. Kahit pa paano yung QM Builders. Naku, grabe pala ito si Senador Marcoleta. Ay, tumawa lang mamumukpok na ng mikropono. Asa na ba yung ano na yan? Excuse me. Nawala na yung mga contractors na susupina. Ha? Asa na ba yung mga yan? Ayan, patigil si Erwin Tulfo. Yes. Mr. Chair, siguro pag when we invite them, not invite, subpoena them next hearing, they have to come up with a reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, may nauna. Para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin, not a small change, Mr. Chair. Yun lang po. Alam niyo ba't ako natawa, mga kababayan? Maraming mga contractors daw hindi nagpunta at isusubpi na ito. Baka lang naman. Baka naman ayaw pa magpunta ng mga contractors dyan kasi baka yung mga asabot na politiko, di pa sila pinapayagan. Isipin mo, no? Halimbawa lang to.
Halimbawa, may dawit na senador, may dawit na congressman, mga mambabatas. Isipin mo, no? Sila maghaharap, no? Kunyari, mag-iimbestiga. Yung pala yung magkakaharap, sabwat-sabwatan. Kasi lumalabas sa mga balita, mayroong mga mayroon daw sa Senado, mayroon daw sa Congress. Nag-iimbestiga ang Senado ngayon. Malay nyo, isa pala dyan sa mga mag-iimbestiga, iniimbestigahan nila yung kapwa nila, kontraktor na kasama nila dati. Ay, talaga naman, sana may mangyari dito sa isyong ito. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog, mga kababayan. Bye-bye po.